Mula sa mundo ng politika, umani ng matinding atensyon sa social media ang mga kumakalat na balita na umano'y pumanaw na si Ferdinand Marcos Jr. o PBBM. Ayon silang viral post, may mga nagsasabing nagkaroon daw ng biglaang pangyayari na hindi pa inilalabas sa publiko. Gayunpaman sa kasalukuyan ay wala pang opisyal na kumpirmasyon mula sa Malacanang Palace o anumang ahensya ng gobyerno hinggil sa naturang aligasyon. Kasabay nito, kumalat din ang mga pahayag na si Sara Duterte ay umano'y diretsyo na sa palasyo upang manumpa bilang bagong pangulo. Ngunit ayon sa Saligang Batas ng Pilipinas, ang ganitong proseso ay may malinaw na hakbang at kinakailangang opisyal na kumpirmasyon bago ito maganap. Sa ngayon, wala pang beripikadong ulat na magpapatunay sa naturang claim. Ayon sa mga eksperto, ang mabilis na pagkalat ng ganitong uri ng balita ay maaaring magdulot ng kalituhan at hindi kinakailangang pangamba sa publiko. Lalo na kung ito ay walang sapat na ebidensya, mahalagang suriin muna ang pinagmulan ng impormasyon bago ito paniwalaan o ibahagi sa iba. Sa huli, hinihikayat ang lahat na manatiling mapanuri at umasa lamang sa opisyal na pahayag mula sa pamahalaan at mapagkakatiwalaang news sources. Hanggang walang malinaw na kumpirmasyon, ang mga ganitong balita ay nananatiling haka-haka. Ang responsableng pagbabahagi ng impormasyon ay mahalaga upang mapanatili ang kaayusan at tiwala ng mamamayan. At yan nga ang mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Marami hong nagdiwang sa mundo ng social media noong nakita nila yaang larawan na yan itong si Boying Rimulya. Di ba natin malaman bakit yung ating mga kababayan pinananalangin kahit na sa kanyang kaarawan, pinananalangin na sana ay magurgur na daw ho siya. Huwag naman hong ganon. Sa mga hindi pa ho nakakaalam, pinagdiwang ho nitong si Boying Rimulya ang kanyang 65 birthday. Kahapon, March 31, 2026. Palakpakan ho natin. Grabe naman yan. Nagbe-birthday po. Swerte ka, Boying. Nag-birthday ka pa. Hindi, ano yan. Batiin natin ng maligayang kaarawan. No? Panibagong milestone na naman sa buhay nitong si Boying Rimulya. At para doon sa mga nananalangin sa comment section ng post na yan, nakita lang natin yan. Pambira yung ating mga kababayan. Nakakita lang ng black and white na larawan. Anak ng tokwa, birthday ho ito. Happy birthday ang comment, hindi condolence. Wala nga talaga yung mga kababayan. Ang daming galit na galit at gigil na gigil dito kay Boying Rimulya. Dito sa video na to, naku, hindi ho natin napasadahan. Itong press ko na to ni Auntie Claire. Kailangan ho kasi nating higa nga salansanin itong alin na to. Pero bago ho yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. Umpisahan ho natin ang ating video sa isang... ayan na naman. Kailangan naman mga kababayan. At least, di ba? At least. Masaya ang ating mga kababayan sa kaarawan ni Boying Rimulya. Ayan ho. Kita nyo naman ho yung lap react. 93,500 lap react. Diyan sa happy birthday greetings na yan para dito kay Crispin Boying Rimulya. Ito, nako, blind item ho muna tayo. Kasi nakita natin to kay Sir Ibi Hugalbut eh. Kumusta na kaya itong si Sir Ibi? Palakpakan natin, isa sa mga sinusubaybayan nating vlogger, no. Meron ho siyang pa-blind item itong si Sir Ibi Hugalbut. Ito, babaeng spokesperson na nasa kanyang 50s. Anak ng toko, ang kati naman ito. Mayroon umanong relasyon sa isang terentahin na spokesperson. Palakpakan, anak ng toko. Kalampagan gabi-gabi to, ibang klase. Yun namang terentahin ni spokesperson. Brad, wala ka bang wala bang sela niya sikmura mo? Pambihira. Sino ba yung mga kilala yung spokesperson? Itong si Yuse Claire, di naman spokesperson yun eh. Diba? Spokesperson ba siya? Ilang taon na ba yan? Nasa 50s na ba yan? Hindi si Auntie Claire. Hindi ko alam kung sino to. Blind item tayo dito, di ba? Sino itong
spokesperson na nakikipagkalantari sa terentahing spokesperson. I-comment nyo sa baba itong alin na to. Anak na to ka. Politika lang, walang personal. Hindi, kasama yan eh. Spokesperson din kasi yung kakalantari niya, di ba? O ako, di ko kilala. Personally, di ko kilala. Pero sa TV, feeling ko parang... I-comment nyo sa baba kung kilala nyo yung alin na yan. Ako, di ko kilala yung 50 na mahilig sa terentahin na yan, ha? Di ko kilala yan. Di ko natin kilala yan. O, ilagay ko lang dito to para habang pinapanood ho natin itong 50 na si Auntie Claire, hindi siya... Lagya kayo. Hindi siya yan. Magalit sa atin yan. Baka sabihin niya sinisiraan natin siya. Hindi si Auntie Claire, pinapatungkulan ko. Blind item nga eh. 49 pa lang yan. Di pa 30 yan si Ante. 49 pa lang siya ha. Wala pa siya. Hindi siya yan. Hindi. Di ba Ante ikaw? Hindi ikaw yun. Hindi. Disenteng babae yang si Ante. Hindi niya gagawin yan. Ito. Ante Claire tayo. Kay Marcos, kay Bangag muna tayo. Ito na ho. Meron na naman siyang panibagong kabalbalan na ibabahagi sa buong sambayanan. Ito si Marcos Jr. Game. Good morning, magandang umaga sa inyong lahat. Dito naman tayo sa, malapit na tayo sa Cabanatuan. Dito naman tayo sa Nueva Ecija ngayon para buksan itong 4 na kilometro na section na nagbubuo ng east-west na daan mula Tarlac hanggang dito sa Cabanatuan. At ito ay kasama ulit doon sa ating instruction na buksan lahat na maaring buksan na ng mga Buksan na daw yung lahat na maaaring buksan. Brad, buksan mo yung mga maleta. Yung mga di umanong maleta ang idiniliber sa Ilocos Norte, yun ang buksan nyo. Di ba? Huwag nyo sabihin sa akin na libel yan o yan. Di umano, sabi ni Saldico, diniliberan kayo ng maleta sa Ilocos Norte. Yun ang buksan nyo. Hindi yung kung ano-ano yung binibida nyo sa amin. Hindi kakanayan, Brad. Bihira. Ano, 4 na kilometro, mag-aabala ka na pupunta. Ano kasi raulo? Nagliliparan ng presyo ng mga produktong petrolyo, pupunta ka sa 4 na kilometro para pasinayaan mo. Brad, kaya na ng alter ego mo yan. Kaya na ni Vince Dizon yan. Ang vice president mo na si Vince Dizon. Kaya niya na yan. Ang dami nilang pinagpapilian eh. Kaso para majority ng kanilang mga kandidato sa 2028. No, ito ha. Ito yung mga possible na candidate. Kayo mag-comment sa baba kung tingin nyo may bitaw itong mga babanggitin kong pangalan na to. Mga pumupusturang magpresidente. Risa Hontiveros. Yung kapatid niyan, gabinete ni Marcos Jr. Risa Hontiveros. Nicolas Torre. Hindi. Yung presidential muna. Presidential muna tayo. Presidential. Risa Hontiveros. Para sa ano to, admin ha? Risa Hontiveros. John Vic Remulla. Leni Robredo. Yan 3 na yan. Presidential nila yan. Puro lahat na may tama lahat. Ha? Wala ko tayong mapapakinabangan sa 3 na yan. Ngayon naman, sa mga possible na isisiksik nila bilang Vice President, Nicolas Torre, Yusek Claire Castro. Hindi, Senator Yusek Claire. Maraming atraso yan, kaya kahit na hindi mananalo yan, sa tingin ko tatakbo ng elected post sa 2020. Yan si Ante, makikipagsabayan ho yan dahil nga maraming hahabol dyan sa alin na yan. Ang dami hong binuwisit niya sa nakalipas na 3 taon. Kahit akong politiko, hindi ako palagante. Anak ng tokwa sa mga kabalbalang ginawa ng alin na yan, parang tipo. Di ba? Yan ho ang mga kalidad ng kanilang mga kandidato sa 2028. Ano pangalan to? Si John Vic Remulla. Mantakin nyo, John Vic Remulla, presidente, ang kanyang pumupustura siya bilang presidente. Isipin nyo na lang ho yan, mga kababayan. Pumupustura si John Vic Remulla pagka daw in-endorse siya, talagang bigay na bigay, di ba? Nicolas Torre, Vice President. Yan ang mga kandidato nitong si Trililing, di ba? Kaya ngayon pa lang ho, mga kababayan, etong mga ganitong galawan ni Marcos Jr. na 4 na kilometrong daan, pag-aaksayahan niya ng oras, napakahalagang oras, nabayad siya ng sambayanan ng napakaraming pera,
Di ba? Napakatinding impluwensya. Yung kanyang oras, sasayangin niya doon sa 4 na kilometrong daan. Di natin sinasabi dito na hindi maganda yan. Ang pangit ng ginawa nila na yan, hindi ho yun ang punto. Ang punto dito, hindi na trabaho yan ni Marcos Jr. Si Tatay Digong, ano sasabihin niya dyan? Kung nabuksan, di daanan. 4 na kilometro lang, kailangan pa pupunta ako dyan. Ano na ho yan, kumbaga desperate move para meron silang mapakita na, meron kaming flagship project. 4 kilometers road, connecting road. 4 anak ng towa. Saltik na naman. Road para maging mas mabilis ang daloy ng traffic. At malaking bagay ito dahil ang dating ang biyahe na tumatagal dati ng 1 oras kalahati, 1 hour 15, 1 hour 30 minutes, ay magiging 20 minutes na lang. 20 minutos. Hindi, i-exage mo. Gawin mo 3 hours, yung 4 kilometer, 3 hours. Pupunta siya sa isang baryo, paiikot-ikutin muna bago makalabas. Di ba? 10 ikot muna siya sa isang baryo. Pambira talaga itong si Marcos Jr. 4 kilometers, iikot ka. 2 oras. I-exage mo pa ng konti para medyo dramatic at ma-justify yung pagpunta mo dyan. Ito na lang. At malaking bagay ito dahil unang-una, alam naman natin ngayon, ang inaalala natin, ang konsumo ng krudo, ng gasolina ay sa pagbawas na pagtagal sa bawas ng tagal ng biyahe. Yan ka na naman. Yan ka na naman. Pag kasi, bangag, pag kasi meron ka lakad, huwag kasi singhot. Nagkakabuhol-buhol yung mga yung mga litanya mo sa utak mo eh. Hindi ka makapagsalita ng diretso pagka alam mong meron kang public engagement, ha? Meron kang ambush interview. Kunyari ambush interview. Siguraduhin mo, hindi ka nakapulburon. Para yung daloy ng yung pagsasalita mo, tuloy-tuloy, hindi yung bawasan din ang konsumo na sa fuel. At malaking bagay ngayon yan. At lagi nating inaalala yan. At meron pa rin isa pa. Lahat ng bagay ngayong mga panahon na to, maliit na lang. Alam mo ano malaki? Yung mga ninakaw nyo, yung trilyong pisong flood control scam, yun ang malaking bagay. Pero yung na yan, yung 3 oras na yan, kahit sabihin gawin ko pang 4 na oras yan, tanungin ko yung mga dumadaan dyan, willing ho ba kayo na umikot-ikot sa loob ng 2 oras, basta wag lang tayo manakawan ng gobyerno? 100% sasagot sa akin ng mga dadaan dyan sa buwisit na 4 kilometers na yan. Ang isasagot nila, willing pa sa all right na magpaikot-ikot sila, walang collecting road, basta walang nanakaw na 1 trilyon sa kaban ng sambayanan. By the way, langya ka Marcos Jr., may atraso ka pa sa amin. Nasaan na yung pinagbentahan doon sa tone-toneladang gintong binenta yung 2 ni Recto? Saan na napunta yun? Huwag mo sabihin sa akin flood control mo yun, anak ng tokwa. Ang dami yung pananagutan sa sambayan ng Pilipino at ulit-ulitin namin to hanggang dun sa punto na bababa ka na sa pwesto. Hindi ka makakalimutan na sambayan ng Pilipino sa mga kabalbalang ginawa mo sa amin. Hindi ka, sinasabi ko sa iyo Marcos Jr., tapos na termino mo, ikaw pa binibira namin dito. Sa dami ng kabalbalang ginawa mo, sa dami ng nakawan na nangyari sa administrasyon mo, hindi ibig sabihin tapos ka na sa Malacanang, tapos na pag-uusap natin. At hindi lang ako yan. At hindi lang si PH Update yan. Naniniwala ho tayo, majority sa mga vlogger, pinaghahandaan na nila ang pagbaba mo. Pinaghahandaan na nila kung paano ka namin aaraw-arawin pag wala ka na sa Malacanang buwisit ka. Kala mo ako talaga, araw-arawin kita rito at wala ka na sa Malacanang. Yung mag-init yung ating mga kababayan, pagka nakita ka sa daan ng ating mga kababayan, talagang binibigyan kanila ng daliri. Langya ka. Pang malaking advantage itong ginawa nating pagbukas nito at pagbilis ng pagdaan ng traffic. Alam nyo naman, ang Nueva Ecija ay yan ang rice granary ng Pilipinas ngayon. Wow. At yung mga farmer dyan sa Nueva Ecija, ayaw nyo bang murahin yung Marcos Jr. na yan?
Noong hong pumasok sa Malacanang yan, siya ho ang DA secretary. Para sa mga magsasaka ha, kulang-kulang isang taon ho siya ng DA secretary bago pumasok yung parang mongoloid na DA secretary natin na ngayon. Ay yung parang yung mukhang mataba kasi mataba. Ay sorry ha. Sa mga may kapangsanan ho, alam ko namang ano yan, yung Down syndrome no. Pasensya na ho sa salita ko kasi medyo ang pangalan noon ano Chu ang pangalan noon. Basta hindi ay secretary. Ang point natin, para sa mga magsasaka natin, yang mama na yan, pagpasok niya sa gobyerno, kaagad niyang hinawakan, anak ng tokwa, agriculture. Ni isang beses sa buhay niya, di man siya nagbungkal tapos mag-agriculture siya. Pares lang naman silang dalawa nitong si Kiko Pangilinan. Si Kiko Pangilinan, peche lang naman ni Sharon ng dinidiligan niya. Farmer na daw ho siya. Anak ng tokwa, peche lang ni Sharon ang dinidiligan po. Farmer ka na? Lang yan. Kasi si Sharon, meron tanim na pechay sa kanyang garden. At araw-araw, si Kiko, dinidiligan niya yun. Diba? Tapos ito, nagbida-bida pagpasok ng administrasyon niya, DA secretary siya. Nagkahendot-hendot ang department. Kasi matagal niya na kung gustong hawakan yun. Hindi ko alam kung meron siyang gustong ipunto. Kasi yun ang linalabi niya nung panahon ni Tatay Digong, hindi binigay sa kanya. Hindi ko alam kung anong gusto niyang patunayan. Kinuha niya DA secretary. Anong ginawa niya? Binitawan niya rin. Sinto-sinto eh. Ito ay makakatulong bawasan ang transport cost. At sa ganun, sa pagbawas ng transport cost, ay mananatili ang presyo ng bigas. Dahil dito nakita naman bagong tanim ang ating mga palay. Kaya malaking bagay yung kahit na 4 na kilometro ang ating pinag-uusapan, ang magiging epekto nito ay napakalaki, hindi lamang sa pagbawas sa oras ng biyahe, hindi lamang sa pagbawas sa konsumo, kundi pati sa pagpapanatili ng presyo ng bigas na alam naman natin pag tinamaan ang langis ay maraming sumusunod, pati pagkain. Kaya't yan ang inaabangan natin at inaalala natin at binabantayan natin ng mabuti. Ang dadaan dito ay mga siguro 11,500 na tao na bihikulo. 11,500. Anak na to ako, highway dadaan tao. Sira. Anak na to, lakas ang tawa mo, brats. Ha? Highway, dadaan tao. Sasakyan dadaan dyan, brat. Sinasabi, advice kasi, makinig ka sa mga advice sa'yo. Bago ka magsalita, huwag ka magpupulburon. Para hindi nagkakandabuhol-buhol yung utak mo. Langya ka. 11,400 vehicles ang dadaan dito kada bawat araw. Kaya't malaking Very bagay nice. itong binubuksan natin. Kaya patuloy natin ginagawa ito para maging mas madali ang pagbiyahe ng tao at maging mabuksan na natin dahil kung pupunahin ninyo ang mga highway natin, ang takbo north-south, ito ang isang, pag nabuo ito, pag nakaabot na tayo hanggang sa east coast ng Luzon, ay ito na yung pinakauna na east-west. Nakasimangot na naman si Vince Dizon. Sabi siguro ni Vince Dizon, anak ng toka, wala, sablay to. Hindi talaga ako magiging presidente. Brad, hindi ka talaga magiging presidente. Sinasabi ko dito, Kevin Dizon, hindi ka magiging presidente. O hindi ka magiging vice president. Yung plano yung dalawa nitong si Leni Robredo na magtatambalang kayo. Nakanantaw ka, mag-isip-isip ka, Brads. Para dito, Kevins, wala naman sa matinong kaisipan yung mga kasama mo na yan. Alam naman namin, Vince, isimangot mo yung mukha mo kung tinakot ka ng administrasyon na to. Tinakot ka ba nila doon sa issue ng BGDA? Isimangot mo lang mukha mo, Brad. Naiintindihan namin yan. Pero hindi pa rin dahilan yan para magpakaaso ka at magpakasunod-sunuran sa kawalangyaan ng administrasyon na to. Na daan, na highway. At again, mabubuksan lahat ng mga iba't ibang area, mapapagaang ang pagbiyahe, mababawasan ang konsumo ng gasolina, ng krudo, at pananatiliin natin ang presyo ng ating pagkain. Maraming salamat. Patuloy po. Wala bang tanungan?
Anak ng toko, ng budol na naman. Kinuha-kuha mo mga mikropono pagkatatanungin ka na. Hindi ko pa napanood to ha. Pag kung sakaling sasagot to, di napakagandang balita niya sa Po Sambuenos. natin, itinutuloy Tanungan. Libre po yung... Oo nga pala, nakalimutan ko. Merong karagdagang magandang balita. Ano yan? Dahil itong kalsadang ito ay siguro hanggang Disyembre ay toll-free ito. Kaya libre muna. Kaya pwede nang dumaan ng mga iba't ibang truck para pwede na silang Brad, ulitin ko na naman ba? Doon sa huling video natin pinag-usapan na to, hindi namin kailangan yung toll-free. Kaya na magbayad ng toll.